Sa gitna ng pagsasalita ng lalaking Zumba instructor na yan sa Coronadal, bigla siyang inagawan ng mic ng isang babae. Ang dahilan ng babae, sila lang daw ang kinikilalang Zumba group ng Provincial LGU. Kinontra yan ng ibang grupong nasa sports complex hanggang sa may nag-off ng mic at inagaw ito sa babae. Pero sa galit ng babae, sinakmal niya ang mukha ng lalaki. Maya-maya, isa pang lalaking Zumba instructor ang dumating at nagkasuntukan sila ng naunang lalaki. Nang huminahon, nagkaayos ang dalawang Zumba instructor. Pero di nakipag-areglo ang babaeng ng agaw ng mic. Sinusubukan pa siyang kunan ng pahayag ng GMA Integrated News. Suspendido na muna ang Zumba sessions sa sports complex. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagkumpirmang naibalik na sa Pilipinas si dating Congressman Arnie Teves na ipinadeport ng Timor-Leste. Kiresyon naman ng kampo ni Teves ang deportation dahil may nakabibin pa raw silang petisyon. May report si Salima Refran. Matapos arestuhin Martes ng gabi ng Immigration Police sa loob mismo ng kanyang bahay sa kabisera ng Timor-Leste sa Dili at idetene sa Ministry of the Interior. Lord! Kaya daw ni Teves Mayon. Kanina, iniharap sa media sa Timor-Leste si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves. Nakaposas ang kamay at may tanikala ang mga paa. Dinala siya sa airport matapos patawan ng Timor-Leste government ng administrative deportation dahil sa pananatili sa kanilang bansa nang walang visa o legal authorization at kanseladong pasaporte. Matapos ilipat ang kanyang kustodiya sa composite team ng Department of Justice, NBI at Bureau of Immigration, isinakay si Teves sa aircraft ng Philippine Air Force. Nakiusap siyang huwag na siyang pusasan. Huwag nyo na lagyan nyo sa paha. Kahit sa kamay, huwag mo sir, hindi mo natatakas. Hindi, protocol sir, protocol. Dahil kanselado ang pasaporte ni Teves, inisyuhan siya ng travel document ng Embahada ng Pilipinas. Mag-aalas 3 ng hapon, inilipad siya pabalik ng bansa. Habang nasa eroplano, sabi ni Teves, Hindi mo nila ako by force. Alam mo, wala naman akong problema kung mapauwi ako basta ano lang. Tama lang. pinapasuot sana sa kanya ang NBI vest. Pero Huwag na, mainit. Malamig dito sir. Malamig dito Mamaya lang. Mamaya na. binasa ang warrant of arrest laban sa kanya at ang kanyang mga karapatan. Ginoong Arnolfo Teves Jr. You are under arrest by virtue of the warrant of arrest issued by Manila Court. Matapos ang ilang oras, lumapag sa Davao ang eroplanong sinakyan ni Teves. Kinumpirma ito mismo ni Pangulong Marcos. The former representative, Representative Arnie Teves, is now back in the Philippines. It is now time for Arnie Teves to face justice. 2 taong hinabol ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpapauwi kay Teves na itinurong mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at 9 na iba pa noong 2023. Bukod pa riyan ang 3 pa niyang kaso ng murder para sa 3 magkakahiwalay na pagpatay noong 2019. He'll be brought to court para ma-arrange siya. Ang legal team ni Teves, kwine-question ang pagpapadeport sa kanya dahil sa nakabinbin nilang petition for habeas corpus sa korte. Nag-issue po ng order ang Tribunal de Recursos ng Timor-Leste na sinasabing within 48 hours ay i-produce, iharap sa hukuman si Congressman Teves upang magpaliwanag ang mga authorities ng Timor-Leste, mga executive authorities, kung bakit siya ay inaresto. Ngunit ito ay magiging moot and academic. Ngayon pong siya ay ilalabas na ng Timor-Leste at ibabalik na po sa Pilipinas. There's no granting. There's no granting. Fake news yun. Pagtitiyak ni Remulla, magiging patas ang proseso ng hustisya para kay Teves. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaabangan na ang paglapag sa Villamor Air Base ng eroplanong sinasakyan ni dating Congressman Arnie Teves Jr. May live report si Jamie Santos. Jamie? Ato, mahigpit ang seguridad na pinatutupad dito nga sa Villamor Air Base sa Pasay.
Hindi pinahintulutan ang media na makapasok sa loob at tanging sa buka na lang malapit sa Gate 5 nakapwesto. Alas 9 ng gabi nang dumating ang mga sasakyan ng taga-NBI na susundo sa dating mambabatas. Mula Timor-Leste, dumaan muna sa Davao ang Philippine Air Force aircraft para mag-refuel. Pasado alas 8 ng gabi nang umalis sa Davao ang eroplano, lulan ang dating mambabatas. Pagkababa ng eroplano, isa sa ilalim si Teves sa standard booking procedures ng NBI. Kabilang dito ang mugshots, fingerprinting at medical check-up para matukoy ang kanyang kondisyon bago siya ilipat sa isang secure detention facility. Agad ihaharap si Teves sa Manila Regional Trial Court sa susunod na pagdinig kung saan babasahan siya ng sakdal. Ayon sa DILG, malinaw ang mensahe ng gobyerno. Ang hustisya ay matyaga at walang makakaligtas sa batas. Bilang chair ng Task Force Degamo, sinamid ang DILG na simbolo ito ng determinasyon ng pamahalaan laban sa karahasan at kawalang pananagutan. Pinasalamatan din ng DILG ang Ministry of the Interior ng Timor-Leste, isang patunay ng kahalagahan ng international cooperation sa paghabol sa mga kriminal. Dumating din ngayong gabi sa Villamor Air Base ang legal counsel ni Teves ni si Attorney Ferdy Tupacio. Aniya, naniniwala ang kampo nila na parte ito ng harassment ng gobyerno. Sinabi raw ni Teves sa kanya na pagdating ng Pilipinas, si Tupacio na raw ang bahala. 2 years na silang ready sa anumang kahaharapin ni Teves, dito ay handa ang kanyang legal counsel. Kami naman pong nasa defense team niya ay handa naman po kami na siya ay depensahan. Sapagkat 2 taon na siya ay nasa Dili sa Timor-Leste, hindi naman po kami nagpapahinga rito. Atom, ilang minuto mula ngayon, inaantabayanan na nga natin itong paglapag ng eroplanong lulan ang dating mambabatas. Nakaantabay rin yung mga kasamahan natin sa media. Dito naman tayo nakapwesto sa may Gate 4 ng Villamor Air Base dahil dito natin nakitang dumaan yung mga sasakyan ng taga-NBI na susundo sa dating mambabatas. At yan ang latest mula rito sa Pasay. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jamie Santos. 3 ang nasawi ng araruhin ng 18-wheeler ang 5 sasakyan sa Quezon City. Kabilang dyan ang isang lalaking naghihintay lang ng masasakyan. Ang aksidenteng nahuli kam sa report ni James Agustin. Hindi ko marinig. Sa kahabaan ng Batasan San Mateo Road, Quezon City, biglang sumulpot ang 18-wheeler hanggang sa tuluyan itong nawalan ng kontrol. Kumalas ang container van sa truck, nahagip ng truck ang isang kotse at inararo ang isang AUV at 3 motorsiklo. Ang tractor head nito dumiretso sa waiting shed. Dead on the spot ang lalaking naghihintay ng masasakyan. May isa pang nasawi di kalayuan na inaalam pa ang pagkakakilanlan. Dead on arrival naman sa ospital ng lalaking angkas sa motorsiklo. Sana panagutan na lang ng driver at yung company ng driver yung nangyari sa tito ko. Sa kabuuan, 7 ang sugatan. Hawak na ng pulisya ang truck driver. Palusungo kami sir sa stoplight, palusungo. Bigla akong humina yung preno. Hanggang sa wala na, hindi ko na makontrol. Pasensya na, hindi ko talaga gusto naman mangyari yung gano'n. Maharap siya sa patong-patong na reklamo. 3 sasakyan naman ang inararo ng closed van sa Baguio City. Una nitong nabanggang kasalubong ng utility van. Sunod na nakaparadang SUV at AUV. Pahirapan ng pag-rescue sa natrap na driver at 2 delivery helper ng closed van. Unfortunately, yung driver ng van at yung 2 nitong pasahero ay binawian ng buhay. Sugatan din ang driver ng utility van. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Imbes sa Lunes presentation ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, iniurong ng Senado sa June 11. Ayon kay Senate President Chis Escudero, ito'y para bigyang daan ang priority legislative measures bago mag-adjourn ang 19th Congress sa June 14. Pinadalhan ng sulat ni Escudero sina House Speaker Martin Romualdez at ang Office of the Vice President. Ayon kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, natanggap na nila ito. Inaalam pa ng GMA Integrated News kung nakuha na rin ito ng opisina ng bise. Mga motorista nagtatakip ng plate numbers para iwas huli sa No Contact Apprehension Policy o NCAP binalaan ng MMDA. Pwede pa rin daw silang mabisto sa mamamagitan ng pag-backtrack at pagsuri sa dinadaanang ruta.
Si IDG Chief Major General Nicolas Torre III bagong hepe ng PNP. Ayon sa Malacanang, kabilang sa mga dahilan sa pagpili kay Torre ay ang papel niya sa pagkakaaresto kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Quiboloy. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nadagdagan pa ang kaso ng Mpox sa bansa. Sa Talisay City sa Cebu, nasawi ang nag-iisa na lang kumpirmadong kaso. Pero may paglilinaw riyan ang LGU. May report si Sandra Aguinaldo. Doble ingat si Gabriel tuwing lumalabas ng bahay matapos kumpirmahin ng LGU na may 2 kaso ng Mpox sa Iloilo. Mas mayugit nga muna nga aware ka sa nga muna pirmi nga kinanan limpyo ka tinlo ka pirmi. Si John lagi raw may dalang alkohol. So permi ko ga-wear mask kag syempre nagkuan ko nagabakal gid ko sang alcohol para aware ko sa mga palibot ko kung ano man mga kaptan ko. Ayon sa Iloilo City Health Office, walang travel history ang mga pasyente at hindi pa tukoy kung locally transmitted ang sakit. Nasa mabuting kalagayan ang unang pasyente, 4 naman ang suspected case. Sa Cebu, kinumpirma ng Talisay City LGU ang kauna-unahan nitong kaso ng Mpox. Ayon sa LGU, na-ospital ang lalaking pasyente nitong unang linggo ng Mayo. Nakitaan siya ng sintomas ng Mpox tulad ng rashes. Namatay siya kamakailan pero paglilinaw ng LGU, hindi umano ito dahil sa Mpox kundi bunsod ng comorbidity. Ang mga nakasalumuhan ng pasyente pinakwarantin na sa loob ng 21 araw at lahat sila ay asymptomatic. Sa bayan ng Maco sa Davao de Oro, kinumpirma ng LGU na nagkaroon ng isang Mpox case sa kanilang lugar. Fully recovered na siya. May isa pang suspected case sa parehong lugar at isa pa sa bayan ng Nabunturan. Naka-isolate na sila pati na ang kanilang close contacts. Muli namang inactivate ng Zamboanga City ang kanilang contact tracing teams matapos makapagtala ng 5 suspected case ng Mpox. Hinihintay pa ang resulta ng lab test. Bilang pag-iingat, ibinalik ng ilang LGU ang mandatory na pagsusuot ng face mask. Sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City, pinagsusuot na rin ng face mask ang mga kawani nila. Ayon sa DOH, ilan sa sintomas ng Mpox ay skin rashes o bulutong na tumatagal ng 2 hanggang 4 na linggo. Lagnat, sakit ng ulo, muscle at back pain, pananamlay at pamamaga ng lymph nodes. Maring kumalat ang Mpox sa close and intimate contact sa pamamagitan ng sugat, body fluids at respiratory droplets. Maring maiwasan ang Mpox sa pamamagitan ng palagiang paghuhugas ng kamay, paggamit ng alcohol at sanitizer, pag-obserba ng physical distancing at respiratory etiquette o pagtakip sa bibig tuwing umuubo o bumabahing. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinalakay sa isang mediation conference sa Office of the City Prosecutor ng Quezon City ang posibleng settlement sa kasong estafa na inihain ng GMA Network laban sa Tape Incorporated. May report si Marie Zumali. Nagharap ngayong tanghali sa Office of the City Prosecutor ng Quezon City ang mga abogado ng GMA Network Incorporated at Tape Incorporated. Ipinatawag ang magkabilang kampo para pag-usapan ang posibilidad na settlement sa isinampa ng GMA na kasong kriminal na estafa laban sa Tape dahil sa hindi pag-remit sa network ng halos 38 million pesos na ad revenues na nakalaan na dapat sa GMA sa ilalim ng isang assignment agreement. We want to collect the amount that was misappropriated, the amount that should have been given to GMA but was not remitted by the officers of Tape. We have been waiting for the remittance of the ad revenues. Unfortunately, despite repeated demands, hindi nabigay sa atin yun. Hindi naman daw ikinakailan ng Tape Incorporated na may obligasyon pa sila sa GMA. I think Tape naman is not denying that there's a collectibles to them, to the corporation. Maybe the main contention only is whether it's civil or criminal. Wala pang napagkasunduan ngayon ang 2 panig at sa halip ay tinakda ng Prosecutor's Office na magkita muli sila sa June 11 para malaman kung tatanggapin ng GMA Network Incorporated ang magiging alok ng Tape Incorporated. We have been saying din naman that management is open to listen and to see what offer they have, and if it's reasonable, we can decide on what to do about it. Under the rules, no, yung mediation kasi is also dependent on the complainant if they are willing
di ba, or open for settlement. So in this particular case kasi maganda na nalaman natin on the part of GMA that they're open for settlement. Sakaling mabigo ang mediation sa June 11, tuloy na ang preliminary investigation ng kaso at sa korte na nila pag-uusapan ang merito ng kaso. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.